I was informed that I need to meet the secretary of Mr. Madrigal as early as 9 a.m. sa head office nito. Para raw ito sa formalities ng pag-turnover ng contract. Dahil dito, sinama ko si Reggie, ang talent research coordinator ko. Bukod sa mahusay sa paghahanap ng mga talents, siya rin kasi ang may hawak ng finance ng team. Kaya mas gamay niya ang tungkol sa mga usaping budgeting. At nang makarating kami roon, hindi ko mapigilang mapatingala ng bongga. The building is breathtaking. Parang Empire State Building ang datingan. Perhaps, lagpas 50 ang palapag nito. Yung pang may helicopter pad sa tuktok. Narinig ko kay Gerald na bigatin nga daw ang angkan ng mga Madrigal. And to think that I found Alex sitting inside of the chip bar, anong ginagawa ng isang bilyonaryong gaya niya sa lugar na yon? Kung tutuusin, tambayan lang ng mga trying hard na middle people na gaya ko. Hindi ba dapat medyo level up ang trip nila? Sa Shangri-La or Peninsula? Hoy Rin, halika na! Ano pang tinatanga mo dyan? Pumasok na tayo sa loob! Ibinaba ko ang tingin at hinanap ang may tinig. Sa harap ng revolving glass door ng gusali, natagpuan ko si Reggie na naghihintay. Oops, sorry, na-amaze lang ako sa building. Yayamanin. Todong gising nilapitan ko siya. Palibasa, wala sa bundok yan, ano? Sinabi mo pa. Sabay kami napahagigig. Ayon sa receptionist, nasa 40th floor daw ang opisina. After filling the visitor logbook, nagtuloy na kami sa elevator. Sa taas yata ng inakyat ng elevator, nahilo ako. Napahawak pa nga ako sa kamay ni Reggie habang binabaybay namin ang hallway. Hey, are you okay? Don't tell me na nahilo ko sa elevator ride. First time? Tudyo niya sa akin. Hindi no. Ang dami ko na kayang napuntahang mas mataas pa dito. Ewan ko ba, baka kulang lang ako sa kain. Hindi kasi ako nakapag-almusal eh. Ang totoo niyan, parang gusto ko pang masuka. Pero syempre, hindi ko na sinabi. May pagkamaselan kasi si Reggie. Baka pandirihan pa ako. Huwag ka mag-alala, may biscuit ako dito. Kainin natin habang naghihintay. May 30 minutes pa naman tayo, di ba? Nang marating namin ang main office, ay hinarap naman kami ng isa pang receptionist roon. Matapos ma-confirm ang appointment namin, ay pinaghintay muna kami sa visitors area ng opisina. To our delight, inalokan naman kami ng coffee and tea ng receptionist. Sakto, dahil may baon din biscuit si Reggie, nasolve ang gutom problem ko. Ilang minuto pa ang pinaghintay namin at mayapay dinaluhan na kami ng kanang kamay ni Alex. After that formal greetings, dinala niya kami sa pinakaloob ng opisina. Kahit saang sulok kami tumingin ni Reggie, puro yaman ang nakikita namin. Minimalistic ang team pero halatang pinagkagastusan. Pansin lang namin ni Reggie, though napakaganda ng opisina, tila wala namang kasigla-sigla ang mga tauhan nila. They look stiff, ni hindi namamansin. Nang minsan binati namin, tila iwas pangitian kami. Diba ang sabi mo nga may pagkaliyo ng CEO nila? Sutsut ni Reggie sa akin. Nakaupo na kami sa loob ng isang conference room habang hinihintay ang sekretary na lumabas lang saglit para kunin ang ilang dokumentong kailangan sa proyekto. Maybe, pero hindi ko gusto ang environment na ganito. Primera klase nga ang opisina mo, pero isip hayop naman ang amo mo. Wag na rin. Tugon ko. Pagkatapos kong sabihin yon, ay siya naman paggalaw ng sliding door. Unang iniluwa nito ang nakangiting sekretary at pagkatapos ay sino pa ba? Speaking of hayop. Sabay si Coco kay Reggie. Oh my God, ang gwapo namang hayop niyan, Rain. Bahagyan na ibulalas ni Reggie. Kita ko ang bigla ang pagpihit ng leeg ni Alex sa amin. Kaya naman otomatikong nahila ko sa Reggie para tumayo at magbigay pugay. Good morning, sir. Sabay naming bati ni Reggie. Ngunit imbis na tumugon, sinaway niya kami at tinutosang maupo muli. So, may kaklaro lang ako bago tayo magsimula. Sinulya pa niya ang kanyang sekretary. Agad naman tumalima ang babae at iniabot ang isang pirasong papel. First of all, gusto kong malaman nyo that this project is critically important to our company's new project launching event. Walang limitasyon pagdating sa budget. Sa makatuwid, inaasahan ko lamang ang best result mula sa lahat ng to. Anito, sabay abot sa akin ng papel na hawak. Agad magkasamang binasa namin ni Reggie ang nakasaad doon. Finally, is the signed contract of the project. Sabay kami napabuntong hininga ni Reggie. Thanks God. In fairness, hindi rin pala mahirap kausapin ang taong to. By the way, the launching of the product is on next month. Ho? Chorus namin ni Reggie. You heard it right. 2 weeks from now, we will launch the brand. So ang ibig sabihin, napalunok ako.
It means that you need to finish the commercial before the launching. At least 1 day before. Ho? Muli kami nag-chorus ni Reggie. Bakit? Hindi nyo kaya? Okay lang. I can find a new contractor kung hindi nyo kaya. Hindi naman sa ganon. Kaso kasi masyado naman yata maiksi ang 2 weeks. Baka magahol kami. Giit ko. Pinaningkitan niya ako ng mata. Well, hindi ko na problema yon. Now, answer me. Kaya nyo o hindi? Napamaang ako. Hindi ako prepared sa pressure na biglang binato niya sa akin. Ang kapal na mukha niyang takamin kami sa no-limit budget niya. Pero ang totoo, gusto lang niya kaming ilagay sa alanganin para tuluyang bumitaw. Hindi lang pala siya hayop, kundi tuso pa. Naghihintay ako. Nagangat ako ng tingin. I found him staring at me. Seryoso, nangaarok. Probably, thinking na aatras ako. Saglit kong tinimbang ang sasabihin. Alam kong risky ang challenge na binibigay niya. But we don't have any choice. Nandito na ang pera sa aking kamay. Hahayaan ko pa ba maging bato? Rain. Okay, 2 weeks. Within 2 weeks, matatapos namin ang project. Isang madugong paliwanag muna ang ginawa ko sa buong team bago sila nakumbinsing gawin ang 2 linggong project na hinihingi ni Alex. I'm just glad that hindi naman sila nangamba. Bagus mas lalo pa silang na-motivate. Well, ikaw ba naman makatanggap ng doble sa pangkaraniwang fee? Sino ba naman ang di gaganahan? 1 linggo na ang nakalipas and so far so good, nakaka-cope up pa naman kami sa trabaho. Nakakatuwa lang dahil hindi pa naman nangangalahati sa deadline ay halos 80% na ang natapos namin, which is very good sign. 5 p.m. dahil kahit papaano nakakaluwag na kami sa trabaho. We decided to take a break from doing overtime at umuwi muna ng maaga. Which is kailangan na kailangan ko na rin dahil pakiramdam ko sobra na rin ako na-drain. Paalis na sana ako ng opisina nang biglang tawagan ako ni Gerald. For some reason, gusto niyang pumunta ako sa Madrigal head office. Aside from the commercial, gusto nila na gumawa kami ng mini documentary segment featuring the history daw ng kumpanya nila. Which is medyo kinairit ako. It's already half of the deadline tapos biglang magpapagawa sila ng ganon? Wala ba silang idea kung gaano kahirap mag-produce ng segment? Anong akala nila sa amin? Robot? But then, he told me na magbabayad daw sila ng extra. Dinaan na naman niya ako sa pera. So syempre, napao na ako. Kung sa bagay, halos kalahati tapos na rin kami sa project. Hindi na siguro kalabisan kung hihiritan ko pa ng kaunting overtime ang team. After all, may pera namang kapalit yon. So ayun na nga. Kahit nahihilo na ako sa pagod, ay pinilit ko pa rin sumaglit sa opisina nila Alex. Pagsapit ko ng office, ang sekretary mismo ni Alex ang sumalubong sa akin at nagiyan na rin patungo sa opisina ng amo. Dahil tiwala ako sa info ni Gerald, I'm expecting that ibang amo ang makakausap ko. But then, to my disappointment, imbis na yung Jacob, si Alexander ang nadatnan ko. He is sitting patiently behind his office table habang nakaharap sa laptop niya. Lihim tuloy akong napamura. Anak ng kapag minamalas nga naman. Sir, nandito na po si Miss Punsalan. Anang-kanang kamay niya. Nagangat siya ng tingin. Sunod, sinipat ang suot na relo. Good. Makakauwi ka na, Cecil. Thank you, sir. See you tomorrow then. Natilihan ako na patitig sa babae hanggang sa tuluyan itong umalis. Oh my God. Huwag niya sabihin na kami lang ni Alex ang may iwan dito. Agad, pinakiramdaman ko ang paligid. Napakatahimik. Biglang inatake ako ng kaba. Nadoble pa nang mapansin kong wala na ang ibang staff sa labas. Umuwi na silang lahat. So it means kami lang talaga ang laman ng office ngayon. Patay na. Have a seat. Utos niya sa akin na siya ko namang sinunod. Malambot ang leather couch, ngunit hindi ko ma-enjoy ang pagkakaupo. Especially lalo't kaharap siya. Kinakabahan kasi ako. Knowing na kami lang ang laman ng silid. Ayoko mag-overthink, pero pakiramdam ko, binabalik ng eksenang to ang alaala namin sa hotel. Siya at ako, wala nga lang kama, pero may sofa naman, at ang laki pa. Alam mo naman siguro ang dahilan ng meeting na to. Yes, Mr. Madrigal, it's about the segment that you're requesting, right? Halos magbuhol ang dila ko sa biglang pagbati niyang yon. Yes. Alam ko na hindi ito kasama sa kontrata at ang dahilan kaya kita pinapunta dito para malaman ko kung kakayanin pa ng team niyo ang additional project. Actually, medyo alanganin nga eh. What if hindi namin kaya?
Well, then, wala na akong magagawa pa. Tulad nga ng sabi ko, hindi ito kasama sa kontrata. Kaya may karapatang kang tanggihan ito. Pero kung kaya mo, mas mabuti. I'll be more willing to pay extra for that. You see, this additional project is my idea. Napahila mo siya ng muka. Ha? Balak kong ibigay sa ama ko ang documentary as a family memorabilia. Regalo ko sa kanya sa birthday niya. Oh, kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala willing ka magbayad ng sobra para rito. May sentimental value pala. Yes, something like that. So, are you interested? Sige na nga, as long as may bayad, walang problema. Natawa siya. That made him look so charming. Tila lumukso ang puso ko sa kilig. Tama nga si Reggie, isang napakagwapong hayop ni Alex. Good, then let's go. I want to show you something. Bilang sandali pa at humantong kami sa isang tila document storage room ng opisina nila. Base sa digital security lock na naka-install sa pintuan nito, I assume that very confidential ang mga documents na naka-store doon. This is the company confidential hard files. Lahat ng importanteng impormasyon, like the history, the products that we did in the last 4 decades, the achievements, everything. Paliwanag niya. Here, you can do some research para magkaroon ka ng idea sa background ng company namin. Napatango ako, nagets ko na. Oh, okay. This is great. Pwede ako magdala ng ilang files gaya nito sa workshop namin para sa shooting. Turo ko sa mga naka-frame na cover ng isang business magazine kung saan naka-featured ang mukha ng kanyang ama. No, are you even listening? This is confidential records. Pwede ka lang mag-pictures, kahit ilan ang gusto mo. Take specific info na kailangan sa documentary. As long as aprobado ko, maaari mong gawin dito lang sa loob ng silid na to. So, I need to stay here, ganon? Yes, you need to stay here, ganon. Ulit niya, napangiwi ako. Anyway, I'll give you the password of the door so you can come here anytime that you want. But keep in mind, among all the people here, ikaw lang ang pagbibigyan ko nito. So if ever na may mawala, ikaw lang ang pwede kong pagbintangan. Napaikot ako ng mata. Eh di wow, salamat sa tiwala. Sarkastikong saad ko. Andito pa ako hanggang 9, so kung may oras ka pa, you can do a quick scan para lang ma-familiarize ka sa files. It's fully organized, hindi ka na mahihirapan mag-search. Okay, I'll take 30 minutes. Pinatong ko ang dala kong bag sa office table. Good thing na may dala akong notepad. At least may gagamitin ako para dito. Okay, good. Babalik na ako sa office ko. Tawagin mo na lang ako sa intercom if you need something. Okay. Yun lang at maya pa'y iniwan na niya ako. Nalibang yata ako ng husto at huli na nang mamalayan ko nakakaisang oras na pala ako nakadukdok sa harapan ng mga files na napili kong kinuha para basahin. Gutom na ako. So kahit gusto ko pa sana magtagal, wala akong choice kundi ang umuwi na. Isa pa, masyado nang late. Wala yung sasakyan ko ngayon, nasa kasa. So kailangan ko mag-commute. Nang masiguro kong niligpit ko na ng maayos sa mga files, lumabas na ako ng silid. Bago ko umuwi, minabuti kong magpaalam kay Alex. Para ipagbigay alam na rin sa kanya na babalik pa ako bukas. Kailangan ko pa kasing kumuha ng mas malinaw na pictures. Nasa tapat na ako ng office niya nang makarinig ako ng malakas na kalabog na sinundan ng malutong na pagmura ni Alex. Sumilip ako ng bahagya sa nakaawang na pinto. Nakita ko siya na nakaupo sa harap ng laptop. Salubong ang mga kilay at halatang konsumido. Fuck! Ano bang problema ng laptop na to? Bakit di ko mabuksan? Angil niya sabay palo ng malakas sa ibabaw ng mesa. Nagulat ako. Bigla ay naitulak ko ang pinto. Lumikha ito ng ingay, dahilan para lumipad ang tingin ni Alex sa aking direksyon. Tapos ka na? Tanong niya sa mas kalmadong tono. Oo, magpapaalam sana ako sa'yo kaso busy ka yata eh. Oh, not really. May problema lang sa files ko. Hindi ko siya mabuksan. Aniya, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Sandali, sagutin ko lang to. He excused himself before answering the phone. Hello, Jacob. Pasensya ka na sa istorbo. May tatanong lang sana ako sa'yo. About the cloud data server, hindi ko siya mabuksan. Habang may kausap siya, hindi ko maiwasang silipin ang screen ng kanyang laptop. At gaya ng naisip ko, mukhang alam ko na ang problema niya. I think I know how to fix it.
Pumihit siya ng tingin sa akin. What? We have the same system. I believe na pwede ko siyang ayusin gaya ng ginagawa ko sa files ko. Sigurado ka? Binaba niya ang telepono sa mesa at humalupip-kip. Oo naman. Bakit? Wala ka bang bilib sa akin? Hindi naman sa ganon. I'm just curious. Wala kasi sa itsura mo. Anyway, kung talagang may alam ka, go ahead. Be my guest. Habang nakaupo siya, lumayo siya ng kaunti sa mesa. Inaasahan ko natatayo siya para paupuin ako. Pero nanatili siya nakaupo roon. Naitaas ko ang isang kilay. Anong gusto niyang gawin ko? Don't tell me. What are you waiting for? Maupo ka na rito. Utos niya sabay turo sa kanyang kandungan. Nahindik ako. Sabi ko na nga ba? Ano? Baliw ka ba? At bakit naman ako uupo dyan, aber? Naginit bigla ang mukha ko. Tumawa siya na nakakaloko bago kampanting na padikwatro. Bakit naman hindi? Huwag mo sabihin pagkatapos na nangyari sa atin. Ngayon ka pa nahiya sa akin. Napatiimbaga ako. So, pagkatapos niya akong itratong parang pokpok, now he's enjoying teasing me. Ano to? Dagdag insulto? Abay gago pala talaga to eh. Hey, come on, gumagabi na. Don't worry, I'll behave while we're doing this. Gusto ko lang makita ng husto kung paano mo ayusin ang system. So next time, alam ko na ang gagawin. Talaga ba? Mapagkakatiwalaan ka ba? Yes. Now, sit here. Bago pa ako mawalan ng pasensya at hilahin ka rito paupo sa kandungan ko. Subukan mo, sisigaw talaga ako. Pinandilatan ko siya ng mata, napangisi siya. As if may makakarinig sa'yo. Tayong dalawa lang nandito. Just for your info. Napatameme ako. Oo nga, kami na lang ang nandito. Magsisigaw man ako rito magdamag, walang sasaklolo. Rain, the time is ticking. Ano ba? Uupo ka ba? O gusto mo? Oo na, uupo na. Grabe, napaka-demanding. Ikaw na nga ang humihingi ng tulong. Ngit-ngit ko bago pa dabog na naupo sa kanyang mga hita. Good. Now, show me how you do it. Hinila niyang upuan palapit sa mesa. Hanggang sa tuluyan na niya ako nakulong sa kandungan niya. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang pagkalalaki niya. Dahilan para biglang manigas ako sa kinauupuan. Napaka-awkward. Paano ko makakapagtipa ng maayos nito? Hey, relax. Huwag ka matense. Ako lang to. Sorry, hindi ako natitense. Baka ikaw. Sikmat ko. Ngunit imbis na mangilag, tila nag-enjoy pa siya sa pangaasar at niyakap ako na mahigpit mula sa likuran. Baka ako? Well, tama ka. Huminga siya ng malalim sa tenga ko bago hinalikan ang aking buhok. Napahawak ako ng mariin sa mouse. I'm trying not to feel anything, pero kinikilig talaga ako sa ginagawa niya. Shit, this can be good. Pag ano'y binaba ko ang leeg sa monitor. Sapat para mailayo ko ang ulo sa kanya, pero ang gago, mas lalo lang akong hinapit at hindi pa nakontento. Tila na nadyapang pinatong pa ang ulo sa aking balikat. Napasinghap ako. Oh my God, ano bang balak ng lalaking to? Gumawa ng part 2? Namiss ko ang amoy na to. Lavender. He mumbled. Ano? I said, namiss ko ang amoy ng buhok mo. Actually, not only this, but also everything about you. Natawa ako ng pagak. Really? You miss everything about me? Kaya pala ano? Kaya pala ganun na lang ang pang-iinsultong ginawa mo sa akin noong muli tayong magkita. Wow, kakaiba ka. Puno ng sarkastikong sabi ko, sabay irap sa kanya. Napabuga siya ng hangin. I'm sorry. Alam ko, nagkamali ako. Pero sa totoo lang, nagawa ko lang yun dahil naiinis ako sa'yo. Ano naman ang ginawa ko sa'yo para mainis ka? Taas ang isang kilay, inabot ko siya ng tingin. Because you left me. Iniwan mo ako sa loob ng hotel without saying goodbye or whatsoever. I felt so stupid that time, Rain, thinking that iniwan mo ako sa ere. Natigilan ako. Ni hindi ka man lang nagpaliwanag sa akin. You just ignore me, na para bang wala nangyari. Now, tell me, sino hindi may inis roon?